Ang kakulangan sa mga intelligence gatherings ang itinuturong dahilan ni Vice President Sara Duterte sa sunod-sunod na serye ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Pinakabago na rito ang nangyaring pamamaril sa Tacloban National High School kung saan 3 ang nasawi at hindi bababa sa 10 ang sugatan. Magsilbi na rin daw sanang wake-up call sa gobyerno ang mga buhay na nasayang sa loob ng paaralan para paigtingin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Narito ang report ni Criza Lopez. Pinaaksyonan ni Vice President Sara Duterte sa lalong madaling panahon ang mga karasang nangyayari sa loob ng paaralan at sa gitna ng mga school activity. Ito'y matapos ang mga nangyayaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, pananaksak ng isang estudyante sa isang paaralan sa General Trias, Cavite at maging ang pagkamatay ng 2 Ateneo basketball athlete. Sa pahayag ni Duterte, ang mga insidenteng ito ang nagbunyag sa kakulangan ng gobyerno na kilalanin ng intelligence gathering para matukoy ang mga banta bago pa may mawalang buhay. Git niya, hindi maaaring kikilos lamang ang gobyerno sa tuwing may isang bata ang nasaktan o namatay. Nakasaad din sa kanyang statement na walang magulang ang dinadala ang kanilang mga anak sa paaralan para maging biktima ng karahasan. Ayon sa opisyal, mahalagang maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa mga radikal na impluwensya na maaaring magmula sa labas ng paaralan, sa internet o sa mga taong nagsasamantala sa kahinaan ng mga kabataan. Binigyang diin din ito na dapat matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante laban sa mga pang-aabuso, kapabayaan at karahasan sa loob mismo ng mga institusyong may pananagutang pangalagaan sila. Magsilbi dapat anyang wake-up call ang pagkawala ng mga estudyante sa administrasyon na gawing ligtas ang mga paaralan. Nagsilbi si Vice President Duterte bilang dating kalihim ng Department of Education. Samantala, ayon sa mga ulat, 3 estudyante ang kumpirmadong namatay sa pamamaril ng 2 menor de edad sa Tacloban City. Tumaas na rin sa 20 individual ang nasugatan, kung saan ang 15 ay nagtamo ng tama ng bala at 5 ang nasugatan dulot ng kaguluhan. Ayon sa mga otoridad, bullying ang tinitignang dahilan ng pamamaril sa mga menor de edad. Ngunit hindi pa ito tiyak sapagkat hanggang ngayon ay patuloy pa ang pangongolekta ng ebidensya ng mga otoridad. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.